Okay, so ngayon pong umaga, we are going to continue our series. Excuse me. This is our third week sa series natin on clearing the confusion. Okay? So I hope na enjoy natin tong series na to. Amen? And I hope tapusin natin, no? Huwag tayong umabsent kahit isang beses lamang para yung series natin ay masundan natin. Kung kailan tayo matatapos, hindi ko po alam. Kasi napakarami pa hong pumapasok sa isip ko na mga controversial na verses na madalas pinagdedebatihan ng maraming Christians at nauuwi sa hindi pagkakaunawaan, no? Nagkakaroon ng division. Minsan nagkakaroon pa ng pag-aaway between two Christians na hindi maganda. Alright? So, ang goal natin dito sa series na to is to understand the scriptures, yung mga controversial verses na nababasa natin, to understand it through the lens of grace. As I have said, dalawang lenses ang ginagamit ng mga Christians in reading the Bible. Ano tong two lenses na to? The legalistic lens and the grace lens. Yan ang dahilan kung bakit iba-iba ang interpretation ng mga Christians in reading the Bible. Di ba kayo nagtataka? Iisang Bible lang ang binabasa, pero magkakaiba ang intindi. Napansin nyo ba yon? Now, ano ang reason bakit magkakaiba ang intindi? Kasi magkaibang lens ang ginagamit sa pagbasa ng Bible. Pansin nyo, yung mga legalistic lens, kadalasan sa kanila, ang dating ng mga verses na seemingly parang medyo controversial at kailangan mong paghirapan yung kaligtasan, ang dating sa kanila ng mga verses na yan ay pwedeng mawala ang kaligtasan mo. So kung ang gamit mong lens in reading the Bible is the legalistic lens, posibleng ang kaligtasan para sa iyo pwedeng mawala. While kung ang gamit mo naman is the grace lens, 100% naniniwala ka, secure ang salvation mo. Hindi siya mawawala. Yun ay kung ang gamit mong lens is grace lens. Pero pag ang gamit mong lens is the legalistic lens, maniwala ka't hindi, ang salvation para sa iyo pwedeng mawala. And so ang goal natin sa series na to is to understand the scripture through the eyes of grace, through the lens grace. Kasi naniniwala tayo, malinaw ang sinasabi ng Bible, ang kaligtasan natin is 100% secure. Okay? Now, kaya nagkakaroon ng magkaibang intindi is because dalawang lens yung nagagamit at yung isa ay yung legalistic lens at ang legalistic lens, pag yan ang ginamit mo, most likely, ang salvation para sa iyo ay posibleng mawala. Okay? Pero pag ang ginamit mong lens is the grace lens, 100% sure, ang salvation mo secure. Alright? So, this morning, isang verse na naman ang pag-uusapan natin na one of the most misunderstood verse in the Bible na pinaniniwalaan din ng marami na posibleng itong verse na to ay nagpapatunay ng salvation natin posibleng mawala. Okay? Now, before I show it to you, mag-pray muna tayo umagang ito. Let's close our eyes. Please, let's pray. Father, we thank you so much, Lord, sa umagang ito. Dalangin namin, Lord, minsan pa, open our eyes, open our hearts, enable us, Lord, to see the truth of this verse, Panginoon. At maging malinaw sa amin, Panginoon, kung ano po yung talagang ibig sabihin nitong mga salitang ito na binabanggit po ng Apostol Pablo na siyang sumulat. At dalangin namin, Lord, at the end of this topic, at the end of this message, maging malinaw sa amin kung ano ang talagang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito sa mga verses na to. Thank you so much, Lord. This we pray in Jesus' name.
Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Alright, ano ba itong verse na sinasabi natin na most people nami-misinterpret itong verse na to kapag ang gamit is legalistic lens? Ito sabi ni Paul. In 1 Corinthians chapter 9, verse 27, Paul said, "But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should be disqualified." Ilan sa inyo familiar sa verse na yan? Now, kung ang gamit mong lens is the legalistic lens in reading this verse, ang magiging dating sa iyo ng verse na yan ay may kinalaman siya sa kaligtasan. At yung verse na yan ay isa uling warning. Warning na pwedeng mawala ang salvation mo. Now, ngayong umaga, titingnan natin itong verse na to gamit yung dalawang lens. The legalistic lens and the grace lens. So, unahin natin gamitin yung legalistic lens. Isa-isahin natin siya gamit ang legalistic lens. Sabi ni Paul dito, I discipline my body and bring it to subjection. Now, kung ang gamit mong lens is the legalistic lens, ang dating sa iyo ng mga pangungusap niya ni Pablo, na I discipline my body and I bring it into subjection, eto magiging interpretation mo. Paul disciplined his body so that he would not sin. Yun ang interpretation ng karamihang gamit ay legalistic lens. I discipline my body, Paul said, bring it into subjection. Upang sa ganon, hindi ako magkasala. I discipline myself. Now, ano naman type of discipline yung nasa isip nila? So that hindi sila nagkakasala. Ito yung mga types of discipline na naiisip kung ang gamit mo is legalistic lens. Discipline the body through, number 1, prayer. Mas maganda, samahan mo pa ng fasting. Always deny yourself, carry your cross, and manage sin. Kontrolin mo ang kasalanan. So, ang nasa isip ng mga nagbabasa nito na ginamit ang legalistic lens, si Paul, dinidisiplina niya yung kanyang katawan, bringing it into subjection. Why? For what reason? For what purpose? So that he would not sin. And paano naman, how did Paul discipline his body? Through prayer, fasting, through always denying self, always carrying the cross, and managing sin. So, ganito tinitingnan ng mga nagbabasa nito na ang gamit legalistic lens. For you to discipline your body and bring it into subjection, kailangan, kahit tinatamad kang mag-pray ka. Kasi ayaw ng katawan mo yan eh. Discipline your body. Bring it to subjection. Fasting, panigurado, ayaw mo rin yan. So, discipline your body. Bring it to subjection. Deny yourself. Marami kang gusto, pero dapat i-deny mo yung self mo. Discipline your body. Carry your cross. And manage sin. Kontrolin mo ang kasalanan. So this is how legalists interpret this verse. Nang sabihin ni Paul na discipline your body. Bring it to subjection. So, ang dating sa kanila, kaya naiisip ni Paul yon kasi para hindi siya magkasala. Alright? Yun ang kanilang sinasabi. Now, yan din ang magiging interpretation mo if ang gamit mong lens in reading this verse is the legalistic lens.
Now, doon sa sumunod na statement ni Paul, etong matindi. Sabi kasi ni Paul dito, lest when I have preached to others, I myself should be disqualified. Now, parang tugma no? Discipline your body. Bring into subjection so that you would not sin. Paano mo didisiplinahan yung sarili mo so that you would not sin? Learn to pray and fast. Deny yourself. Carry your cross. Umiwas ka sa kasalanan. Why? Because, etong sabi ni Paul, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified. Pag legalistic lens ang gamit mo, may isip mo dyan sa sumunod na statement na yan, yan ang reason kung kaya kailangan mong umiwas sa kasalanan. Disiplinahin mo ang katawan mo, bring it to subjection, umiwas ka sa kasalanan because pwede kang ma-disqualify. At para sa kanila, yung salitang disqualify is losing your salvation. So naiisip nila, isang warning tong verse na to, na pwedeng mawala ang kaligtasan mo. So isa-isayin natin, itong legalistic lens, pag yan ang gamit mo. Pag ang gamit mong lens, the legalistic lens, ito magiging interpretation mo dyan. Yung lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Parang sinasabi nila, disqualified means losing your salvation. Yun ang kanilang paniniwala. Si Paul, natatakot siya that God would reject him. Sabi kasi ni Paul, I discipline my body. I bring it into subjection. Why? Well, lest after I have preached to others, I myself will be disqualified. So parang ang dating sa kanila, si Paul, natatakot siya that God would reject him. Because disqualification para sa kanila means losing your salvation. Now, kung si Paul natatakot, how much more you? Kung si Paul nga natakot, ikaw hindi. Are you there? Kung si Paul nga nagsabi, posible akong ma-disqualify. That's why I am disciplining my body, bringing it into subjection. Because after I preach to others, baka ma-disqualify ako. So ang dating sa kanila nun, kung si Paul nga, he was afraid. How much more you? Kasi yung disqualify para sa kanila means you might lose your salvation. So si Paul natatakot, God would reject him. Well, at first glance, sa unang tingin, ganyan talagang maiisip mo dyan sa verse na yan. Kung ang gamit mo, legalistic lens. Tama ba? Tingnan mo, ito sabi ni Paul. Let me repeat it. I discipline my body. I bring it to subjection. Hindi ko hinahayaan yung katawan ko, gagawin niya ang gusto niya. Ganun ang dating, di ba? I discipline my body. I make sure yung katawan ko, hindi niya gagawin yung gusto niya. So that he would not sin. Lest, after I preach to others, I myself become disqualified. So ang dating ng verse na yan, warning, you might lose your salvation. Kung ang gamit mong lens, legalistic lens. Nasusundan niyo po ako. Now, ang tanong, tama ba? Tama ba yung interpretation na yon? Now, don't get me wrong. I am not saying
na yung mga activities na yon, kagaya ng prayer, fasting, denying yourself, carrying your cross, staying away from sin. Hindi ko sinasabing hindi maganda yon. Bilang Kristiyano, dapat lang natin gawin yon. Tama ba? Agree? Dapat ka bang mag-pray? Maaring pagdating sa fasting, iba-iba ang paniniwala ng mga nasa full grace, pero hindi masama ang fasting. Actually, pag nag-fasting ka, kahit walang kinalaman sa spiritual activity, malaki ang benepisyo ng fasting sa katawan. Sino rito yung nag-i-intermittent? Oh, si Magda, ikaw pa, Magsa. Gumaganda ang kalusugan, si brother, no? Gumaganda ang, kasi cleansing yan eh. Gumaganda ang kalusugan ng katawan kapag ka nagpa-fasting. So magandang activity yan kahit na hindi spiritual ang motivation. Now, dapat ba tayong i-deny natin madalas yung hilig ng laman? Hindi lang madalas, dapat ka lagi mong di-deny yung hilig ng laman. Tama? Dapat ba tayong umiwas sa kasalanan? Well, automatic na yun, di na pinag-uusapan yun. Tama? Kailangan pa ba ng preacher na from time to time, sasabihin nyo, umiwas na kayo sa kasalanan, hindi na kalulugod sa Diyos yan. Kailangan pa bang ulit-ulitin yun? Hindi na. Given yun eh. Tama ba? So, don't get me wrong, lahat ng mga activity na yan, maganda. But then again, ang tanong, yung ba talaga ang sinasabi ni Paul sa verse na yan? But kung ang gamit mong lens, legalistic lens, yun ang maiisip mo. Pero kung ang gamit mong lens is the grace lens, magiging malinaw sa iyo ang lahat. Alright? Now, puntahan natin yung grace lens. Alright? Si Paul ba talaga ay dito sa verse na to nagwo-worry about his salvation? Pangalawa, ito bang verse na to ay talagang patungkol sa kaligtasan ng kanyang topic? Nang sabihin ba ni Paul, when I discipline my body, bringing it to subjection, lest after I have preached, I myself might be disqualified. Was Paul talking about salvation in this verse? Yun ang malaking tanong eh. Now, kung kaligtasan ang verse na yan, kung ang topic ni Apostle Paul sa verse na yan is about salvation, lalabas niyan, dito sa verse na to, ang salvation is something you could earn. Ang kaligtasan ay isang bagay na po pwede mong makuha. How? By disciplining your body. By staying away from sin. Tama? Nagigets nyo ba ako? So kung ang kaligtasan, ang topic ni Paul sa verse na yan, kung kaligtasan ang topic ni Paul sa verse na yan, lalabas, that verse talks about everybody could earn their salvation. Pero ano ba ang teaching ni Paul pagdating sa kaligtasan? Ang alam kong teaching ni Paul pagdating sa kaligtasan is this eh. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Para kay Paul, ang paniniwala niya about salvation, it's a gift. Regalo galing sa Diyos, kay Kristo Jesus matatagpuan. And it is only by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Tingnan nyo, itong sabi ni Apostle Paul. Ito, madalas na natin itong binabasa. Pero just to give clarity about salvation, o sa teaching ni Paul about salvation, tingnan nyo, ito sabi ni Apostle Paul. God saved you by His grace when you believe. You cannot take credit for this. It's a gift from God. At first glance, alam mo na kagad kung ano yung tinuturo ni Apostol Pablo dito.
Explore natin sandali ito. Una, sabi ni Paul, God saved you. How? By His grace. Everybody say grace. Grace. God saved you. Ligtas na tayo, niligtas na. Sa papaanong paraan tayo niligtas ng Diyos? By grace. And what is grace? Undeserved favor. Yung kanina, pwede mong kuhanin yung salvation mo. Merited yon. How? Disciplining your body. Tama? Sabi ni Paul, salvation is only by grace. Tapos binigyan linaw niya pa to. Kailan mo ito natanggap? When you believe. Ilan dito yung sumampalataya na kay Lord? Ligtas ka na, hindi pa? Ligtas na. Okay. And etong sabi ni Paul, it's a gift. Palagay ko naman, hindi mahirap intindihin yung gift. Ngayon, magpapasko na naman. No, marami sa atin dito ay umaasang mabibigyan ng gift. Yung gift ba na matatanggap mo, pinaghirapan mo? Hindi. Ang gift, laging libre. Walang bayad. And then, binigyan ni Paul ng diin. Etong sabi niya, salvation is not a reward for the good things we have done. Ang kaligtasan, hindi siya gantimpala sa mga mabubuting bagay na ginawa natin. At bakit siya ginawang hindi gantimpala? So that none of us can boast about it. Yun ang reason kung bakit ginawa ng Diyos ang kaligtasan ay hindi reward. Upang sa ganun, walang isa man sa atin magmayabang. Now, dun sa verse na binasa natin kanina, pwede kang magmayabang kung sakali mang pumunta ka ng langit at yun ang naging kondisyon. Pwede mong sabihin sa langit, ay, kaya ako naririto simply because I discipline my body. I bring it to subjection. Kung tatanungin mo, how did I discipline my body? Lagi ako nagpe-pray every day. Once a week, nagpa-fasting ako. I always deny myself. I always carry the cross. I always keep myself holy. I stay away from sin. Di nagmayabang ka pagdating sa langit. Tama ba? May kausap ako? Amen. So si Paul, siya rin ang nagsabi nito. Yung nagsabi ng I discipline my body, I bring it to subjection, lest after I preach to others, I myself will be disqualified. Si Paul na nagsabi nun, the same person nagsabi, salvation is a gift, not a reward. Hindi siya gantimpala for the good things you have done. So pwede bang i-contradict ni Paul yung sarili niyang teaching? So si Paul ang paniniwala niya about salvation, regalo. Ito matindi. Bukod sa ang kaligtasan ay regalo para sa kanya, walang bayad, naniniwala rin siya na once you got it, hindi rin mawawala. Tingnan niyo, ito sabi ni Paul. For God's gift, ano yung binasa natin kanina? Salvation is what? Salvation is not a reward. Ano siya? It's a gift. Ang kaligtasan ay gift. And then Paul said, God's gift are what? Irrevocable. Ang kaligtasan is one of the gifts that we receive from God. At ang sabi ni Paul, ang regalo ng Diyos is irrevocable. Everybody say irrevocable. Okay, familiar naman tayo sa salitang irrevocable, di ba? Kapag ikaw ay nag-resign sa trabaho, magte-tender ka ng resignation, nilalagay mo roon sa ilalim, irrevocable. Ibig sabihin, final. Hindi ko na ito babawiin. So si Lord, nang bigyan ka ng kaligtasan, hindi niya yung babawiin. Irrevocable nga eh. Sa ibang version, maganda ang pagkakasabi. Look at this, sa NLT. For God's gift and His call can never be withdrawn. O, palagay ko naman, familiar tayo sa salitang withdraw.
Di ba? Pag nag-deposit ka sa bangko, nagpaso ka ng pera. Pag nag-withdraw, anong ibig sabihin? Binawi mo. Tama? O si Lord nagdeposito sa iyo ng kaligtasan, nagdeposito ng eternal life. Kahit minsan hindi niya wiwithdrawin yon. Hindi niya babawiin. So kay Paul, bukod sa ang kaligtasan para sa kanya, walang bayad, ang teaching niya rin about salvation, secure. 100%. Hindi bumabawi ang Diyos. Kasi naniniwala si Paul, kaya tayo ay siguradong ligtas. Itong sabi niya in Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you, He, referring to God, He who began a good work in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Merong nagsimula ng mabuting bagay sa buhay mo. At hindi ikaw yon. He who began a good work in you. Si Lord yung nagsimula ng magandang ginawa sa buhay mo. And Bible tells us, He is able to complete it. Tatapusin ni Lord yung inumpisahan niya sa'yo. Amen ba mga kapatid? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. At tatapusin niya. Alright? So when it comes to salvation, ang paniniwala ni Paul, una, it's a gift. Hindi siya reward for good works. And the moment na ibigay na yung kaligtasan, it's permanent. Hindi babawiin ng Diyos. Tatapusin ng Diyos yung kanyang sinimulan. Now, let's go back to our main text. Anong sinasabi ni Paul dito sa verse na to? I discipline my body. I bring it to subjection, lest after I have preached to others, ako naman ay ma-disqualify. Anong sinasabi niya dito? Now, this morning we are going to clear the confusion. If this is not about salvation, kung hindi ito patungkol sa salvation, tungkol saan siya? Dito papasok yung kahalagahan ng context. Again, everybody say context. Now, lagi nating tandaan mga kapatid, every time we read the Bible, ang lagi nating i-goal is to understand the author's intended meaning. Yung aim. Everybody say aim. Author's intended meaning. So yun dapat ang goal natin every time we read the Bible. Especially kung merong verse na parang, teka muna, ang nabasa ko ang kaligtasan libre. Sabi ni Paul, it's a gift, not a reward. Na-save tayo only by grace. Pero bakit parang dito sa verse na to, bakit parang iba yung sinasabi niya? Magduda ka, lalo na kung same person yung sumulat. Si Paul din yung sumulat nito. Si Paul din yung nagsabi, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Pero sabi niya rito, I discipline my body, I bring it to subjection, lest after I preach to others, I myself will be disqualified. Ano to? Tungkol din ba sa kaligtasan ang tinutukoy ni Paul dito? Kasi sabi niya sa isang letter niya, it's a gift. So magtaka ka. And then, kung nagtaka ka na, that's a good thing. At saka mo ngayon isipin, aim. What is the author's intended meaning? Andiyan tayo. And for you to be able to know the author's intended meaning, look at the context. Tingnan mo yung context. Now, titingnan natin yung immediate context, yung kapitbahay na verse. Anong verse ito?
27. Baba tayo ng konti sa verse 24 to 25. Dalawang verse bago banggitin yung 27. Etong sabi ni Paul. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Everybody say prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a prize. Okay? Hindi lang crown. Prize. To get a crown that will not last. Now, what do we see here? Ano ang subject matter na dinidiscuss ni Apostle Paul dito? Diyan ba sa verse na yan, Paul was talking about salvation? Diyan ba sa verse na yan, Paul was talking about going to heaven or receiving eternal life? Parang wala naman So ano ang tinutukoy niya? Narinig niyo nabasa natin yung salitang price. Sa ibang salita, reward. Everybody say reward. Yung bang price, synonymous ng word na reward? Sumagot kayo. Tatagal tayo pag di kayo sumagot. Okay? Sinabi ba ni Apostle Paul, salvation is a prize? Salvation is a gift. And prize, premyo. It's not a gift. Reward lang prize. Kaya nga merong first prize, second prize, third prize. And for you to get the first prize, merong nagiging libre lang yun kapag Pasko kasi nagrarapol tayo. First prize, second prize. Pero, originally, ang prize is something that you should earn. Hindi libre ang prize. Reward yun So, Paul was not talking about salvation here. Anong tinidiscuss niya? About losing reward. Tingnan nyo, sabi niya sa verse 24, do you not know? In a race, all the runners run, but only one gets the prize. And who gets the prize? Yung pinakamabilis tumakbo. Tama? Lahat sila nag-compete sa game na yan, hindi naman yan basta sumali lang. They undergone strict training. Para to get the prize. Nung bang tinanggap mo ang kaligtasan mo, nag-underwent ka ng training, pinagbuti mo ba yung Christian life mo bago ka naligtas? Sabi ni Paul kanina, God saved you. When? When you believe. Hindi yung after mong mag-undergone ng matinding training. So Paul was not talking about salvation here. He was talking about rewards. Sabi ni Paul, in a race, all runners run, but only one gets the prize. Sabi niya, lahat daw ng sumasali sa race, they undergo strict training. Para ba't nila ginagawa yon? To get a reward. Si Pacquiao, isa sa mga atleta na hinahangaan ng lahat ng mga athlete when it comes to training. Yung mga boksingerong sumasama sa training ni Pacquiao at his age, 46, naiisip nila, grabe yung training ni Pacquiao. Nung sumama ako, para akong mamamatay O isipin mo, mga bata pa yung nagsasabi, para daw silang mamamatay, doon sa training na ginagawa ni Pacquiao, yung sinasamahan nila si Pacquiao. Matindi yung pahirap na ginagawa ni Pacquiao sa sarili niya. Sinasaktan niya yung sarili niya. Maaga pa, gumigising na para tumakbo.
Araw-araw niyang ginagawa yun, sa shadow boxing and everything. Ba't ginagawa ni Pacquiao yun? To get the prize. Tama? Naalala ko tuloy interview dun sa kanyang yung pangalawang anak, si Eman. Gusto daw mag-boxing, may laro eh. Gusto mag-boxing. Sabi ni Pacquiao sa kanya, anak, huwag ka na mag-boxing. Kasi gusto nung anak niya mag-boxing. Papa, gusto kong mag-boxing din. Suportahan mo naman ako. Sabi ni Pacquiao, nak, mahirap ang boxing. Kasi, kailangan mo diyang parusahan ng sarili mo. Hard work, discipline. Pag-aralin na lang kita sa Amerika. Anong sabi ng bata? Hindi, Papa. Passion ko ang boxing. Parang pagsisisihan ko pag hindi ako nakapag-boxing. Hindi, no? Sige, may pinagpalit yung pag-aaral sa Amerika at yung pagbaboxing ng pinili. Ang point ko, alam ni Pacquiao kung ano yung pagdurusang gagawin ng anak niya for him to be able to become a world champion. Hindi mo makukuha yung world champion kung hindi ka dadanas ng strict training. Now, nung maligtas tayo, hindi tayo dumaan sa strict training. Wala tayong training na pinagdaanan. Sumampalataya ka lang kay Lord, naligtas ka. By grace nga eh. Andiyan po tayo. Amen. So, it's about losing reward ang topic ni Paul. Now, yung salitang disqualified, may binanggit si Paul na salitang disqualified no? Pero bago yan, tignan nyo itong verse na to. Ang ganda nito, sa verse 26 to 27. Ano yung kanina? 24, 25. Okay, punta tayo sa verse 26. Therefore, kailan ginagamit yung salitang therefore? Conclusion. So, yung therefore nito, may kinalaman dito sa dalawang verse na to. Tama? Agree? Ano yung tinutukoy niya rito? Reward. Tama ba? Lahat ng athlete, o runner ang ginawa niya example, lahat ng runner, tumatakbo sila, pero only one gets the prize. Ibig sabihin nun, talagang pinaghirapan niya yung prize kasi kailangan niya mauna. At nanalo siya because nag-underwent siya ng strict training. Gigising sa umaga, tatakbo, pati yung diet niya, lahat, no? Tinrain niya yung sarili niya. And then, after niyang sabihin yung patungkol sa training, reward, therefore, sabi niya, therefore, may kinalaman doon sa verse 24 and 25, I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air. Okay, sabi ni Paul. Therefore, hindi ako tumatakbo na walang goal. Hindi ako sumusuntok sa hangin. That's why I discipline my body. Okay, dito tayo sa pinaka-main text. And bring it to subjection. Lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified. So, ang patungkol ngayon sinasabi ni Paul. So, malinaw, dahil nagsimula siya ng therefore, may kinalaman doon sa verse 24, 25, na kung saan price yung pinag-uusapan o reward ang pinag-uusapan, kailangan mong mag-undergo ng training for you to get the reward. Tama? Sabi ni Paul sa race, isa lang ang nananalo. Sino yung nananalo? Yung dumaan sa matinding training. That's why, in my case, I also discipline my body, bringing it to subjection. Lest after I preach, I would be disqualified. Saan siya madi-disqualify? Sa heaven? No. Sa reward. Andiyan po tayo. Alam niyo yung word na disqualify? Kasi dito nagkakaroon ng problema. Iniisip ng mga nagbasa nito na may legalistic lens, yung word na disqualified is losing salvation. Now, yung word na disqualify in the Greek is adokimos. Na ang ibig sabihin is unapproved or not eligible for a prize.
Yan ang ibig sabihin ng word na disqualified. Kaya lang sabihin ni Apostle Paul, I discipline my body, I bring it to subjection, lest after I preach, I would be disqualified. In other words, I may not be qualified to receive the prize. I may not be eligible for the prize. Now, let me give you an example. Since marathon na lingdan itong pinag-uusapan natin about race. Para mas maliwanagan tayo dito sa sinasabi ni Apostle Paul sa mga verse na yan. Let's say, for example, merong isang mama nagpalista to participate in a marathon. Isang karera, isang race. Nag-prepare siya. Bumili ng sapatos. No? Ang ganda ng sapatos, panakbo talaga. Bumili ng uniforme. Pagkatapos, nung araw na ng race, nakalista na siya sa competition, nung paputukin na yung baril ba tawag? At nagsimula na silang tumakbo. Nung tumatakbo na siya, 300 meters pa lang yung tinatakbo niya, huminto siya, hiningal siya. Tapos, nagpunta siya sa water station, humihingi ng tubig, pahingin tubig. Yung mga nanonood na meron, sabi sa kanya, Brad, ba't huminto ka? Malayo pa finish line. Sabi niya, akala ko kasi fun run lang to. Fun lang pala. Ay, hindi pala fun, run lang. Akala ko fun run. Hindi pala siya fun, run lang. At hindi na siya nagpatuloy. Now, may tanong ako sa inyo. Yung bang mamang yun natanggal siya doon sa marathon race? Natanggal ba siya? Hindi. He was still a participant sa race na yon. He was not kicked out of that event. Kasali pa rin siya. And most of all, he did not lose his identity as a participant in that race. Ang nawala sa kanya, na-disqualify siya to get the prize. Naintindihan niyo ako? Yun yung isinasalarawan ni Apostol Pablo dito sa kanyang sinabi. Lahat ng believers nasa isang marathon race. Ang nakakalungkot lang, kukunti lang yung gustong tapusin yung race to get the prize. Marami humihinto. Ngayon, pag huminto ba nawala na ang salvation? Hindi. Na-disqualified ka to get the prize. Ang salvation, regalo. Salvation is a gift. You receive that gift when you believe on Christ, when you believe in Jesus. Pero you will not receive a reward simply by becoming a believer. Ang reward may bayad. Andiyan po tayo. Now, kung kontento ka na, napapasok ka lang ng langit, okay na sa'yo yun. Hindi mo na concern yung reward. Ay, okay lang. Pero si Paul kasi, hindi siya kontento ron. He wants to receive a reward. And Bible tells us, meron talagang reward for the believers na nag-serve ng maayos sa Panginoon. Ang kaligtasan mo walang bayad. But if you want a reward, kailangan mo siyang paghirapan. Andiyan po tayo, mga kapatid. Amen. Reward and gifts are two different things. At sa verse na to, Paul was not talking about salvation. Hindi kaligtasan ang tinutukoy niya rito. He was discussing rewards. At maraming Christians
haharap sa Diyos, walang reward. Yun yung malungkot doon. And there are some tatanggap ng reward. At maraming mga binanggit si Lord about that. Let's say, for example, sa parable of the talent, umalis si Lord. Bago siya umalis, sabi niya ron sa mga servant niya, okay, binigyan niya ng 5 talent, binigyan niya ng 2 talent, binigyan niya ng 1 talent. Sabi niya ron sa 3 na servant niya, aalis ako, palaguin niyo yung talent. And by the way, binigyan sila ng iba't ibang talent, may 5, may 2, may 1, according to their ability. Kaya hindi pantay-pantay. Dumating si Lord, pagbalik niya, nag-settle account sila, sabi nung isa, tinawag ni Lord yung binigyan ng 5 talent, oh, kamusta na? Sabi nung binigyan ng 5 talent, Lord, yung binigay mong 5 talent, 10 na. Ano sabi ni Lord? Well done, my good and faithful servant. Tinawag niya yung isa, yung binigyan ng 2. Oh, kamusta na? Sabi nung binigyan ng 2, Lord, yung binigay mong 2, doble na rin. I have gained 2 more. Sabi ni Lord, well done, my good and faithful servant. Tinawag niya yung huli. O ikaw, kamusta na? Nahihiyang lumapit. Lord, masyado kasi akong busy. Ito isa pa rin eh. Ano sabi ni Lord? Anak, bakit? Lazy servant, sabi ni Lord. Servant pa rin siya, kagaya noon, kaya lang, wala siyang reward. Andiyan po tayo. And Bible tells us, si Lord, merong inilaang reward sa lahat ng mga believers na merong ginagawa para sa Kanya. Amen? Amen. Ang kaligtasan, libre. Walang bayad. Hindi mawawala kahit kailan. Pero ang reward, hindi libre. At yon ang pinag-uusapan dito ni Paul. Andiyan po tayo. So kung gusto mo ng reward, anong dapat natin gawin? Discipline your body. Bring it to subjection so that hindi ka ma-disqualify in receiving the prize. Lahat ba ng Christians dinidiscipline yung body? Hindi, di ba? Andiyan po tayo. So, if you want rewards, discipline your body, bring it to subjection, so that ma-qualify ka in receiving the reward. So in closing mga kapatid, I hope this verse, wag nating katakutan. Hindi ibig sabihin yan, you might lose your salvation. Ang verse na yan, hindi patungkol sa pwedeng mawala ang kaligtasan mo at ma-disqualify ka. Ang verse na yan patungkol sa rewards na pwede mong matanggap at hindi matanggap bilang Kristiyano. Alright? If you will discipline your body, bring it to subjection, you will receive a reward. If you don't, you will not receive a reward. Naging klaro mga kapatid? Have we cleared the confusion? Palakpakan po natin ang Panginoon.